Hello guys, ayan, so hindi nangyari, para ko ba explain, nangyari to nung Saturday ng umaga. Bali, share ko lang sa inyo yung nangyari sa kaibigan ko dito sa Singapore, pero ngayon nakauwi na siya ng Pinas sa tulong din ng kanyang employer. Ayan, so sana get well soon sis. Wow! Ang galing sumayaw at ang ganda. Ganyan ang mga dugong Pilipino. So yun, share ko lang sa inyo. Nung Saturday ng umaga, bandang alas 3 ng madaling araw, nagising ako, naihi ako. So after kong maihi, chinek ko yung aking Facebook. Tapos meron doong notification sa CDE. So clinic ko siya. Ngayon nakita ko yung isang naka sa hospital na picture ng isang babae na nandito sa Singapore. So binasa ko yung story. Hindi ko talaga, I swear, hindi ko talaga siya namukhaan. Parang nag-iba talaga yung mukha niya. So binasa ko yung story ko, ano nangyari sa kanya. Nagkaroon siya ng aneurysm o yung pag-bleed ng utak ay ng ulo niya. So yun, so habang binabasa ko, parang kinukurot ako. Sabi ko parang ang sakit kasi nga siguro dahil yun yung mga kinakatakutan ko dati doon sa unang employer ko. Kasi doon sa unang employer ko, yun yung, kasi kumirot talaga yung dito ko rin guys. Kasi dati na na-aksidente ako sa Pinas, kaya nga nag-give up talaga ako sa una kong work. Kasi sabi ko baka dito ako mategi, kasi hindi natin alam. Kasi syempre isa lang ang buhay. Tapos sabi ko parang hindi na okay to, kaya nagpaalam na talaga ako. Pero iba yung ni-reason ko, natakot din ako na malaman nila na may problema ako sa ganun, baka bigla nila akong pauwiin. So yun guys, so habang binabasa ko siya, yun na parang kinukurot yung ko. Tapos may part doon na may mga picture, tapos nagulat ako guys, talagang doon na bumuhos yung luha ko nung nakita ko yung kaibigan ko. Kaibigan ko pala siya, hindi ko talaga siya namukhaan. Naging friend ko siya dito sa Singapore kasi isa kami ng team Abnoy kami pareho. Pero tawag doon, sobrang bait talaga niya guys. Bira lang kayo makita kasi umalis nga ako sa team ng isang taon din ako nawala sa kanila. Hindi na din ako naging naging active sa kanila. Pero yung sila kasi, kung paano ko sila nakilala noon, ganun pa rin talaga kami. Yan, naalala ko yung last message niya sa akin is nung nag-greet niya ako ng birthday. So, sis Vivian, ayan, naano talaga ako dun sa nangyari sa'yo, ayan. So, swerte lang niya kasi mabait yung employer niya, hindi talaga siya pinabayaan. Tapos dun sa site na CDE, kasi sabi ko nga guys, pag may mga concern about sa mga migrant workers tulad natin, merong mga organisasyon na pwede mong lapitan, kaya hindi talaga natutolerate dito yung mag-abuse ng mga helper. So, nandyan yung CDE, yung Center of Employees, at saka yung FAST. So yun, pares mga active din ako sa dalawang site na yan. Pares ko sila, kaya pag nandito na kayo sa Singapore, i-follow nyo yung page nila sa Facebook. Tapos para maging updated kayo, pwede kayo maki-join doon, makakamit kayo ng mga kaibigan. So pwede kayong magkaroon ng mga kaibigan. So yun, pag feeling nyo lonely kayo, ganun, stress kayo, something, kasi isa lang ang buhay natin, at saka ang hirap mapalayo sa pamilya natin. So yun nangyari sa kay Sisi, talaga nagulat ako. Pero sana, mabait si God, at saka magkaroon ng miracle talaga na gumaling ka kaagad. Ayun. So, although tayo guys, ito sa Singapore is meron tayong, kikunan tayo ng employer natin, ayan, ipa-flash ko dyan, na meron talaga tayong medical insurance, at saka yung accident, about sa accident, kukunan tayo ng employer. Hindi pwedeng ma-qualified sa employer pag hindi tayo binilhan ng ganyang insurance. Ibig sabihin, covered tayo. So, kung may mangyari sa atin dito na hindi natin inaasahan, na kumbaga merong sasagot sa atin kasi naman naka-insured tayo guys. Ganun ang batas nila dito. Pag hindi tayo nabilhan, kaya minsan nagtumatagal din yung proseso ng pag-process ng papers natin. Depende kasi kung mabigay agad ng employer natin sa MOM yung mga tawag doon, yung mga kuha nila, yung mga yung kanilang mga
yung parang katulad requirements. So yun, at isa doon is kailangan maliban sa levy natin o yung tax natin, sila din nagbabayad niyan, meron pa tayong medical insurance at yung sa accident insurance. So yun, pag once tayo nag-working tayo dito, may mangyari man sa atin, naka-insured po tayo. Kaya ganun yung nangyari sa kaibigan ko. Hindi siya pinababayaan ng kanyang employer since nangyari yung aksidenteng yun o ng pag-bleed ng utak niya, ng ulo niya dito sa Singapore. So yun, kahit hanggang nakauwi na siya ng Pilipinas, hindi siya pinabayaan ng employer niya. Actually, lalagay ko dyan sa link, sa description box yung link kung saan kayo pwede mag-donate, guys. Sana tulungan natin yung isang sisi natin kasi dito maano yung bayanihan natin, yung mga nag-work dito sa Singapore. Sana kahit pa $1 lang pag naipon yan, malaking tulong din sa natin, sa isang sisi natin, sa isang kababayan natin, dahil ang hirap po talaga magkasakit, lalo kung siya ang breadwinner ng pamilya. Hindi niya expected na gano'n ang mangyayari sa kanya, guys, kasi nung nag-usap pa kami dati, ang saya-saya pa, walang about sa health issue, about sa health problem na kanyang inopen sa akin, wala. So yun, kaya nabigla talaga ako. Ayun, sa kanya employer, napaka-saludo ako kasi hindi mo pinabayaan talaga yung sisi namin. Tapos humingi pa talaga siya, kahit nasa Pilipinas na yung kaibigan ko, humingi siya ng tulong sa CDE para ng donations, makalikom at saka magpabayaan sa mga expenses ng kaibigan ko. Kaya nakaka-touch, tsaka nakaka-proud magkaroon ng employer na gayon. Kaya pahalagahan din natin yung samahan natin sa ating mga amo, kasi iba kasi yung bonding ng amo at saka employer. Pag nakuha talaga natin yung, employer at saka helper, pag tinuring yan tayo na kamag-anak talaga, guys, talagang kahit may mangyari man sa atin hindi tayo pababayaan. At ganun yung nangyari sa kaibigan ko, kahit nakauwi na siya ng Pilipinas, hindi siya pinabayaan ng kanyang employer. So yun, iano ko lang, guys, depende rin sa medical insurance na kukunin ng ating employer. Meron ako kahapon, nung Sunday, na-open ko sa friend ko yung situation ng kaibigan ko na ganun nga, nag-bleed yung ulo niya. So yun, sabi niya may friend ng friend niya na ganun yung, ang sa kanya naman is yung goiter sa loob. Pero yun kasi is hindi na covered ng medical insurance kasi yung sa kanya is sa Pilipinas pa pala meron siyang ganun. So ang in-advise na lang ng kanyang employer is instead na dito kasi magpa-opera kasi mahal nga, pinauwi na lang siya sa Pilipinas. Tapos kasi kung siguro dito niya nakuha yun sa Singapore, baka cover siya. So depende rin naman, guys. So baka may mag-react sa inyo dyan na bakit yung may kakilala ako hindi naman kinover, hindi naman pinagamot ng amo niya, pinauwi ng Pilipinas. Kasi depende po sa case at depende rin po sa mga employer natin. Kaya kung may mga sakit tayo na hindi natin nakuha pa natin sa Pilipinas, katulad itong sa akin, so siguro baka hindi ko rin dito baka di rin ako makover or something. So hindi ko alam. Kaya maganda rin talaga na meron tayong mga insurance na mga medical sa Pilipinas, na pagka umuwi man tayo, at least meron tayong kwantod katulad ng mga PhilHealth, yung mga ganyan, sa SSS, yun, para may mga organisasyon na tutulong din sa atin in case tayo ay magkasakit, kasi alam naman natin ang hirap ng mag-work dito sa ibang bansa. So yun, guys, nakakalungkot, pero ganun talaga mga pwede mangyari sa atin, hindi natin alam. So kahit nasa ibang bansa tayo is pwede tayong tamaan ng sakit. At dito lang, masasabi ko lang, pag nandito kayo sa Singapore nangyari yan, hindi talaga kayo pababayaan ng mga employer nyo. Kung hindi man cover ng ng medical insurance nyo or kung ano man, sisiguraduhin nilang mapapauwi kayo ng maayos. Tapos kung dito naman nangyari, nakatatlong na pala yun, nakatatlong opera na yung kaibigan ko dito sa Singapore. So yun, at saka yun doon, mabait din yung aking group. Alam mo, naglikom din sila kasi kinausap ko yung founder namin. Sabi ko, sis, na balita ba yung ganito? Sabi niya sa akin, oo, actually nakatatlong opera na daw yung kaibigan namin. Tapos naglikom din sila ng pera, guys, para pandagdag doon, pakatulong sa kaibigan namin. So yun, kaya maganda din na may mga group dito sa Singapore, guys. Basta tama